Kaya really, truly, our economy is not in the very best weather. Ang ating political stability is down to -2, -3, even -10 siguro. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang direction, walang plano. Nakikita mo, puro sila politika at paninigurado na may pera sa bulsa at yung eleksyon nila sa susunod na darating na eleksyon. Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na big ticket projects. Hindi yung mga maliliit na sinasabi mong 10 kilometers na daan. Hindi yan gusto natin makita, no, sa ating pamahalaan. Mga maliliit na kung saan-saan nilagay, yung iba hindi pa talaga nilagay, nawawala pa, yung iba substandard pa. Hindi ganyan na klase na mga projects ang gusto natin na nakikita sa bayan. Ma'am, sa lahat ng mga nabulgar ng mga anomalya at nangyayari ngayon, ma'am, meron na bang mga political parties na nililigaw sa inyo for the next election? Or lumalapit sa inyo? Ang masigasig talaga at ano sa tawagan intent yun is PDP. Halos linggo-linggo nila ako kinakausap at iniimbita na sumali sa partido nila. At naisip ko, tama na rin siguro yun na na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis ng Lakas. That way, hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So you will stay sa hukbong? Kumusta po yung hukbong? Yes, ngayon, ang hukbong ng pagbabago, ang HNP, is still a regional party for Davao Region. And nandun pa din ako mag-isa, kasama ko si si Mayor. Si Mayor Alda Biduy, now board member Alda Biduy. Dalawa lang po kami doon. Nag-jack-in po eh. Karoon ka mag-Japan, Bibi? Oo, yung gabi. Yes. Yes. Pupunta ako ng Japan dahil merong mga rallies doon na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at sa Nagoya, at matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng i-postpone dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off. Madami sa kanila ang nagbiyahe pa papuntang Tokyo tsaka Nagoya, at madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So hindi ito pwedeng ipagpaliban. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na pananawagan kontra korupsyon at pananawagan sa ICC na palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. In line ito sa Pray for the Philippines. No, iba din. Ang sa Pray for the Philippines naman dito sa Davao City sa September 21 ay naghalong prayers and political speeches, no? Pero mainly ang speakers ay prayer.